o dalawa lang yung mali, then there's no pattern. Maybe inadvertent. Out of 337, ang more than 50 meters away, 291 po. Yung less than 50 is 46. Ayon sa inisyal na pagsusuri ng DPWH noong kalihim pa si Bunoan, ang isinumite nilang datos para sa sumbong sa Pangulo website ay ang coordinates na sinusumite sa planning stage ng proyekto. Hindi pa ito ang aktual na coordinates o lokasyon kung saan mismo itinayo ang proyekto. At ang layo nung proposed at ang layo nung actual. Paano nagkaganon? We will have to investigate. And to Mr. Chair, dun po sa tanong nyo kanina, kung yun po ba sinabit deliberately, of course, ayaw po namin, we're not in the position to answer that. Meron po kami dinidevelop na app. No? Ito na po yung unified application wherein the coordinates from the planning stage and the coordinates for the actual ay isang mapa na lang po yung ginagamit. Halimbawa, sa isang flood control project sa Nagilian, La Union, halos 2 kilometro ang pagkakaiba ng coordinates. Sa Cagayan River naman, mahigit 2 kilometro ang pagkakaiba ng coordinates. Ayon kay Lacson, kung mali-mali ang coordinates na sinumite, posibleng lumobo ang bilang ng ghost projects kahit may nagawa naman talaga. Kasi pag pinuntahan yung grid coordinates na mali, wala makikitang project, i-report na ghost. Yun po ang nangyari dito sa initial field validation natin. Out of the supposedly 421 na trimmed down to 416, dahil wala sila pong nakita, dahil mali po yung coordinates, nireport po nila as non-existent. Meron pong mga lugar, medyo masukal na yan. And kung talagang mag-deviate ka lang by a few so many meters, hindi mo talaga po makikita. Ayon kay dating DPWH Yusek Roberto Bernardo, sinabihan daw niya ang Katulad nito, yung kay Bunoan. Katulad niyang kay Bunoan, mga bossing. Ano yan, ang tagal na nawala niyan o biglang umuwi. Tiyangin na kasi magkakaroon ng hearing. Paano naman tayo makakasiguro na yung mga itinanong sa kanya hindi nag-leak para alam. Sabi ko nga sa inyo, ang tagal na rehearsal nun. Oo, tiyangin yan. Siyempre, ito yung mga itatanong sa'yo ha. Ito yung mga isasagot mo ha. Mapapagalitan ka lang kunyari ha. Deny ka lang ha. Saan ka makakita? May akusasyon sa kanya. May mga nagsusumbong, deny ng deny. Putsang inatinan mo. Nauna pa nakulong si Ramon Revilla Jr. kesa sa kanya. Sila ang mga demonyo at mga magnanakaw sa DPWH. Sila ang may kasalanan dito sa mga ghost projects na ito. Bigay pa ng wrong coordinates ha. Tapos malaya, nakakapag-abroad ba? Saan ka pa? Di ba si Bong Revilla, nakakulong na, ikukulong na. Tapos anak ng tinapay, itong si Bernardo, itong si Bunoan, itong kung sino-sino mga hudas na ito, nakalaya pa. Nasaan ang hustisya dyan? ibang opisyal ng DPWH na maling coordinates ang naipasa. Malaki po ang diferensya niyan doon po sa datos ng planning kasi minsan po sa loob po ng isang taon, nagbabago po ang linya ng ating mga ilog So yun po, kailangan maging sakto. Paliwanag ngayon ni Bunoan sa mali-maling coordinates ng flood control projects na naibigay sa Pangulo, umasa lang siya sa datos na galing sa opisina ni yumaong DPWH Yusek Catalina Cabral. Because of the time constraint that we have to submit, I instructed the late Undersecretary Cabral to collate the information that we need to submit to the Office of the President. Dagdag ni Bunoan, sa planning coordinates na binigay nila, ang nakalagay lang ay bayan at probinsya kung saan ilalagay ang proyekto. Marami pa naman daw silang binigay na pwedeng i-check ng field inspectors, gaya ng pangalan ng proyekto, anong ahensya o district office ang magpapatupad, contractor, petsang sinimulan at natapos, pati halaga ng kontrata. Noong panahong ding yun, Region 3 lang aniya ang nag-report na posibleng may ghost project sa lugar nila. Personal daw vinalidate ni Bunoan ang report at doon na nga nila nadiskubre ang mga anomalya sa Bulacan 1st District Engineering Office. Agad daw niya itong nireport sa Pangulo. My statement to the President is that I hope, Mr. President, that this is an isolated case because there has not been any other report that reached me. The President told me to start investigating the ghost projects. Immediately thereafter, Mr. Chair, I relieved all the personnel of Bulacan 1st Engineering District. Dahil naman mali-mali nga ang unang coordinates na binigay ng DPWH, kailangan na naman daw umulit ng ahensya. Kung natapos na po natin yung 1/3 ng 30,000 flood control projects in the last 10 years, and then i-reassess na naman po natin to. Just to be sure po na with our data. Kaya sa huli, nasayang lang ang buwis at oras na ginugol sa unang assessment. Bakit di yun yung ginamit ng department sa unang validation pa lang? Para ngayon lang lahat ito nalalaman. Initially po, nagbuo nga po ng team itong ICI, composed of the AFP, PNP, and DepDev. And they relied on the coordinates dun po sa sumbong sa Pangulo.
Mel, 6 na oras na at nagpapatuloy pa rin ngayon yung pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee. Samantala, pinayagan naman na ng komite na ibigay yung kustodiya ni dating Bulacan 1st District Engineer Henry Alcantara sa Department of Justice dahil dito nga siya nakadetain sa Senado matapos ma-cite in contempt mula pa noong Setyembre. Mel? Maraming salamat sa iyo, Ma'am Gonzales. Ngayon. Ano sasabi niyo doon? Ina niya, naging moro-moro na. Sabi ko nga sa inyo, ano nangyari sa hearing ngayon? May bago bang nakulong? May bago bang ipakukulong? Ito ba si Bonoan? Sa tagal silang pinaglaruan? Na-contempt man lang ba? Hindi. Yan yung sinasabi natin. Yan. Ito. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuunan. Dahil bayan muna, bago ang sarili. Bago ang sarili. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Banateros ang sigaw, katotohanan